Okay po. So, salamat po sa Panginoon. Pwede na po tayo makaupo, makabalik sa atin po mga upuan. So, salamat sa Lord. It's another Sunday, the best day of the week. Amen. Naniniwala ba kayo doon that Sunday is the best day of the week? Pero gusto ko doon idugtong, if you have the Lord in your life, every day is a best day. Di ba? So, welcome po sa mga nakasama po natin sa ngayon. Welcome po sa ating po mga first time na naka-attend po ngayong hapon po na ito. We welcome every one of you. So, yung mga wala pa pong upuan, meron pa po sa side. Yan. Sige po, minsan pa, palakpakan natin ang Lord. Okay, so before I start, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, masaya ako, nakasama kita. Sabihin mo sa kanya. Mukha bang masaya? Mukha bang masaya? Okay, good. So alam nyo, ito yung araw na laging inaasam-asam natin at pinakamimithi natin. No? Itong araw na tayo ay makasamba sa atin pong Panginoon. Okay? So, sa atin pong series, ang topic po natin sa ngayon, the church, the torch carrier. Okay po? So, ang church, ito po yung living proof ng legacy ni Jesus dito po sa mundo. Last week, na topic ni Kuya Glenn sa atin yung legacy of Jesus. No? Jesus' legacy is eternal. Sabi doon, it is alive, it is living, it is enduring. No? Pag sinabi pong church, sino mang nanampalataya sa Panginoong Yesus, siya ay kabilang na sa church. No? Ang church ay hindi lang isang building. Hindi siya isang building o hindi siya isang organization. Pero ang church ito po ay kalipunan o mga tao na sumasampalataya at nananampalataya sa Panginoon. So yung katabi mo, he is a church. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan, yung katabi mo na yan, church yan. Okay, ikaw ang living proof ng legacy ni Jesus sa panahon po na ito. Okay? So the reason why nasasabi natin na buhay, eternal ang legacy ni Jesus, kasi nung namatay siya, nabuhay siya maguli, tuloy-tuloy. Now, hanggang ngayon sa atin, nagtutuloy-tuloy mga kapatid. So the church is the living body of Christ here on earth. Across all generations, lahat ng bansa, lahat ng bayan, lahat ng kultura. From Jesus' life, death, and resurrection, that builds the foundation of the church to the first generation Christians and disciples who built the church. Nag-spread po, ang gospel, ang word of God to all the continents on earth and up until now. Ito po yung Christianity. Yan. So, wala man in the flesh ang Panginoong Yesus dito sa mundong ito, pero yung eternal legacy niya will be carried on by the church. Now, magtutuloy-tuloy ang legacy na ito because of the church. The church, the people that believes in the Lord. Yung mga taong nananampalataya sa Panginoong Yesus. And because we are His believers, we are the fire of Jesus here on earth. No? Tayo yung apoy at nagliliwanag ng Diyos dito po sa mundong ito. Well, Jesus is the light. No? Alam niyo po, sa bansang Pilipinas sa ngayon, siguro pwede rin nating isipin na ano pa yung mga nangyayari sa ngayon. Now, what's happening on the world right now? Kahit sa nation lang natin, sige, tingnan natin, isip tayo, anong nangyayari sa bansa natin ngayon? Grabe, kabi-kabilang gulo, kabi-kabilang calamities, and very recently, yung corruption in the government. There are so many things that is happening now, and mapapaisip ka ngayon, Sa mga pangyayari na ito, may pag-asa pa kaya tayo? And I want to tell you that there is hope in the Lord, mga kapatid. So sa mga ganito pong pagkakataon, sa mga ganito pong sitwasyon, it is like an invitation of God po sa atin to continue to seek Him all the more, every single day, and never lose our hope in Him. So sabi po sa John chapter 8 verse 12, sabi po doon, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. So si Jesus,
ano yung claim niya sa kanyang sarili? He is the light of the world. Siya yung ilaw ng sanlibutang ito. At sabi niya, ang sino man daw sumusunod sa kanya will never walk in darkness, but will have the light of life. Ang sino mang sumusunod sa Diyos, merong liwanag ang kanyang buhay. Sino ang liwanag ng kanyang buhay? Si Jesus Christ. Because Jesus is the source of light. And He's claiming in Himself, He is the light of the world. Siya ang ilaw ng sanlibutan. So mga kapatid, ang tinutukoy ni Jesus Christ po dito, kapag sinabi doon na, whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. No, ang tinutukoy po yung ating spiritual life. No? Kinakailangan magkaroon po ng liwanag. No? Kapag sumusunod tayo sa Diyos, nagkakaroon tayo ng pagkakilala sa Kanya at nagkakaroon tayo ng liwanag niya sa atin pong mga buhay. So having the light of God is having relationship with God. Okay? Nagkakaroon ka lang ng liwanag kapag meron kang relationship sa Panginoong Hesus. So if you are not in a relationship with God, you will not have this light. Naintindihan po natin? So, mga kapatid, we must have a growing relationship with God. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang may relationship kay Lord? Sino kaya ang kanyang ka-in a relationship? Okay. Sino kaya ang kanyang ka-in a relationship? No? So magandang makita po, no, mga kapatid, that you are in a relationship. We, as a church, are in a relationship with God in our daily walk in this life, mga kapatid. So, because you have a relationship with God, dahil kilala mo ang Diyos, na nagkakaroon ka ngayon ng isang matuwid na buhay. Now, dahil doon, at dahil po doon, nagiging liwanag ka. Yung darkness na sinasabi po dito, it is being ignorant of God, no? Yung hindi pagkilala sa Panginoon. Yung pagkakaroon ng alinlangan sa Diyos, no? And that becomes, we become separated with God. No? Yung darkness na tinutukoy, no? Nung tayo ay nagkasala, nahiwalay tayo sa Kanya. Namatay yung ating spiritual na buhay. But now, there's an invitation again to us, no? To go back to our relationship sa atin pong Panginoon. Nakabalik tayo doon sa liwanag po ng buhay po natin. This is because of Jesus. So sabi po sa John chapter 1 verse 4, in Him was life, and that life was the light of all mankind. So kapag nasa Diyos ang buhay mo, magiging light ka. Why? Because Jesus is the light. Jesus is the light that is in you. So you now become the light. No? So ngayon magiging liwanag ka, magiging ilaw ka saan? Sa mga taong nakapaligid sa iyo. If you are in the school, in your campus, then you must light. No, you must become the light. Na dyan, magliwanag ka dyan, maging ilaw ka dyan. If you are working sa office, no, or kung saan man, you must be a light dyan kung saan ka nilagay ng Panginoon. Sa iyong community, kung saan ka nilagay ng Lord, no, you must be the light. Why? Kasi po, tinanggap na natin ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Siya yung source ng liwanag po sa ating pong mga buhay. So, in Him was life. Kay Jesus po, merong buhay. Ang tanong ko sa inyo, na kay Jesus ba kayo ngayon? No? Sino ang buhay mo ngayon? Kanino umiikot ang buhay mo ngayon? Totoo ba yan? Kay Jesus na. No? Dapat kay Jesus umiikot ang atin po mga buhay. Hindi sa mundong ito. No? Hindi sa kung ano-ano mang mga bagay na pwede po nating mapagkaabalahan sa mundong ito. So si Jesus become the source of light. No? At sa Matthew chapter 5, verses 14 to 16, sabi po doon, you are the light of the world, a city on a hill that cannot be hidden. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So nilipat na po sa atin ngayon. No? Kanina sabi ni Jesus, I am the light. Ngayon naman po, ang sabi ng Panginoon sa atin, ikaw naman ngayon ang light of the world. So ipinapasok po sa atin bilang church ang liwanag niya sa ating pong mga buhay. Ang sabi, a city set on a hill that cannot be hidden. So hindi daw po magtatago. No? Maganda yung liwanag nakikita.
No? So let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Si Jesus ang light, no? Dahil meron tayong relationship sa Kanya, no? Nagkaroon din po tayo ng Kanyang light. Now, tayo po yung magiging light dito po sa mundong ito. No? At yung evident po, yung evident ng pagiging light, maganda po na nakikita po sa atin pong ginagawa, sa atin pong buhay araw-araw. No? Nakikita po sa mga actions po natin. Because yan po yung magiging evident na talagang ikaw ay light of the world. So it's very important po yung faith natin, na yung faith natin magliwanag. Na yung faith po natin makita po ng mga taong nasa paligid po natin that we are truly in a relationship with our God. No, maganda na because of our actions, no, being the light, nakaka-influence po ito sa mga tao sa paligid po natin, and that it brings back the glory to our God. No? He become the light, and now pinagpasahan ka ng liwanag ng Panginoong Hesus. At makikita yan ng mga tao sa paligid mo. No? Sa huli, ibabalik po ng tao ang glory sa atin pong Panginoon. No? So, yung atin pong buhay, no, dala-dala po natin ang salita ng Diyos. Now, kung pagtitiwalaan po natin itong sinasabi sa Matthew 5, verses 14 to 16, that you are the light of the world. Pagtitiwalaan po natin ito, salita ito ng Diyos sa atin. Kapag pinagtiwalaan po natin ito, no, magagawa po ito ng Diyos sa atin. Mataturn niya po ito into reality. Magagawa niya po itong totoo sa atin po mga buhay. No, kaya po mahalaga na we keep doing our devotion daily. So, yung devotion, it's simply reading the Bible, meditating on the Word of God, no? Binabasa po natin, no? At sa tulong po ng Holy Spirit, magawa po niya sa atin, mai-apply po natin yung mga salita ng Diyos na nabasa po natin. So, to be a torch carrier, it means to bear light, no? The light of the gospel. No? Kaya nabanggit ko po kanina, very important po ang devotion. So babalikan ko lang the church, the torch carrier. So itong nakikita nyo po sa unahan, no? Ito po ay torch, sa Tagalog sulo, no? Kapag meron po itong oil sa loob, no, may mitsa din siya, at kapag sinindihan ko to, magkakaroon siya ng apoy. At dahil sa apoy, magkakaroon siya ng liwanag. And just like that torch, now, the church is called to be the torch bearer. Tayo po ang magdadala at dinadala po natin ang liwanag ng ating pong Panginoong Diyos sa ating pong mga buhay. So, to be a torch bearer, it means to bear light. No, yung light ng Word of God. No, in this dark world, no? Ang dami po ng mga ang dami ng kasalanan, ang dami po ng karumihan ng mga tao, ang dami pong mga talagang masabi natin na very dark po itong mundo pong ito. But God called each and every one us to be the light in this dark world. Ibig sabihin po, to carry the presence of God in us, that we bear His presence in us, so that we become the light to the people around us. In our campus, magiging liwanag. Sa mga trabaho po natin, magiging light. Sa mga community po natin, sa mga bagay kung saan kayo nandoon, no, kung saan kayo nakatira, maging light po tayo doon. Sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan po natin. Alam niyo po, ang Panginoong Hesus, He did not set up religion here on earth, but He set up through this church, the building of His kingdom through His disciples. So yung mga lingkod ng Panginoon, no, tayo po yung magtatayo ng Kanya pong kingdom sa daigdig po na ito, because sabi ko nga po kanina, very dark yung atin pong world po na ito. But God intends na maiayos po yung buhay po ng mga tao. And that is by setting up His kingdom here on earth sa pamamagitan po ng mga disciples niya. The way we follow Jesus po bilang church, mag-reflect po yung liwanag ng ating pong Panginoong Hesus. Sa pamamagitan po ng ating buhay, our holiness, yung ating pong love and compassion, and the intention to spread the gospel. So hindi man nakikita si Jesus sa atin in everything that He is, no? Nakikita po ng mundong ito si Jesus sa pamamagitan po natin bilang isang church. So kung paano po tayo magliliwanag sa mundo pong ito, that is how marereflect po natin ang ating pong Panginoong Hesus. No? So,
maganda pala, no, na tayo po, no, patuloy tayong magliwanag, no. Sabi mo sa katabi mo, patuloy kang magliwanag. Because that is how Jesus is seen. No, that is how Jesus is seen by the people around us. Kung ano po yung buhay po natin, ano? Kung ano yung buhay mo ngayon. Yan ang representation of who Jesus is. So let us be that light. Again, we can only be that light of the world because Jesus is the light of the world. Sa Romans chapter 12 verse 1, mga kapatid, tingnan po natin dito. Beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? To surrender yourselves to God, to be His sacred and living sacrifices, and live in holiness, experiencing all that delights His heart. For this becomes your genuine expression of worship. Sa verse 2 po, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. And this will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. So what must be our proper response to God? That He giving us His wonderful grace. Ano yung dapat maging response po natin according to verse 1? Is to live as living sacrifices. To live in holiness. No? Nakakalungkot po that in this today's time, no? Even young people, there's a lot of young people na nakakompromise na itong holiness nila. I'm talking about the church. Ano po? So yung sa church nga, minsan nako-compromise yung holiness. Paano pa kaya yung nasa labas? Pero mga kapatid, ano ba itong holiness na sinasabi po dito? Holiness is like loving and fearing God. It is having yung reverence and awe to the Father. That you don't want to separate any relationship between you and God. Kumbaga, haharangin mo ang anumang bagay na pwedeng humadlang sa'yo sa iyong relationship sa Panginoong Jesus. Is this unholiness? Any unholy thing? No? Anumang bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon, anumang bagay na hindi matuwid, na anumang bagay na liko, haharangin mo ang lahat ng ito. You will not let anything na makapigil po sa atin pong mas malalim at mas maapoy na relationship sa atin pong Panginoon. You desire to please Him above everything else. And that the fear of God is loving God. So holiness is loving and fearing God. You fear God because you love Him. That is holiness. You don't want to be separated from God. Ayaw mo na mahiwalay ka sa Kanya. Ayaw mo na mahiwalay yung buhay mo sa Kanya. That's why you keep on living your life holy before the Lord. No? Kasi baka isipin natin, holiness, pang ano lang yan, mga leaders lang yan. Pang mga pastor lang yan. Ako, kung ano yung takbo ng paligid ko, na siguro gano'n na lang din ang gagawin ko. But mga kapatid, holiness, it is loving and fearing God. May tanong ako sa inyo, do you love God? Do you fear the Lord? No? So ipagtuloy-tuloy po natin yan. No? Maging character natin na talagang meron tayong paggalang, no, doon sa kalalagayan ng atin pong Panginoong Diyos, that He is holy. So, holiness is loving and fearing our God. Na yung you desire, it's having a relationship with God. It's putting Him first in everything. Him first always and everything. That's holiness. Mga kapatid, yung pagdalo mo sa pagsamba sa Panginoon, talagang sinisikap mo kahit anong pwedeng humadlang sa'yo, hinaharang mo. Diba last week, sa'yo naka-experience ng bagyo. No? Pero kahit na-experience yung bagyo, nakarating pa rin sa church. Hindi ko naman sinasabi na yung mga di nakarating, you don't try to be holy, hindi naman. Pero yung talagang, yung sinisikap mo talaga, no? Because you don't want anything to separate you from your relationship with God. Holiness is being set apart for God. No, is being to be exclusively owned
by God. So mga kapatid ko, in this generation, ingatan po natin yung holiness natin sa atin pong Panginoong Diyos. Yung holiness po ng buhay natin na hindi mo isusugal yan basta-basta. No, pero ilalaban mo itong holiness na ito. Yung mga classmate mo, lahat sila nagkokopyahan na, ikaw na lang hindi. Ikaw na lang hindi because iginagalang mo ang Diyos sa iyong buhay. No? Nalala ko nung college ako kasi isang bagay na banggit ko noon, kahit anong mangyari, hindi ako mangungopya. Kaya lang may time hindi ako nakapag-review. So ngayon, dahil ako nakapag-review, sabi ko, Lord, bahala ka na. Kung pumasa ako o bumagsak, okay lang po, tatanggapin ko po. Kasi ang dami kasing ginagawa din ng time na yon. So, ito na, dumating yung exam. So, ganun nga nangyari. No? Halos wala akong masagot. Tapos yung mga classmates ko, no? Yung iba wala ring masagot. Kaya lang ginawa nila, nanguha sila ng sagot ng iba. So, nagkuhaan sila ng sagot sa iba. Nagkopyahan sila. Tapos yung kaibigan kong dalawa, sabi nila sa akin, kumopya ka na din. Kunin mo na rin yung sagot ko. Kaya lang deep inside within me yung conviction ko. Sabi ko, hindi Lord, nakapangako ako sa'yo. Nakapangako ako sa'yo na kahit anong mangyari, pumasa man ako o bumagsak, hindi ako mangungopya. Alam nyo, merong bad news. Bumagsak po ako talaga doon sa exam na yon. Parang maalala ko, parang 60% yung nakuha ko nung time na yon. So bagsak na bagsak talaga siya. Tapos yung mga classmates ko, ang tataas ng mga nakuha nila kasi nagkaroon ng syempre alam niyo naman, di ba, nagko-compare kayo ng mga sagot-sagot niyo, yung mga scores ninyo. Tapos pagpapayabangan pa kayo, sino magaling, sino talagang hindi magaling, ganyan. Pero alam niyo po, isang bagay na sinabi ko nun, Lord, iingatan ko tong holiness na to. Pero alam niyo po, yung subject po na yon, glory to God. Now, all the glory belongs to our God. Nung kuhaan po ng grade, nagulat po ako, isa po ako doon sa mga top achievers ng subject po na yon. Hindi ko alam paano nangyari. Ang alam ko lang may favor ang Lord. Ang alam ko lang may favor ang Lord. May ginagawa ang Lord. Hindi ko man kaya yung kaya niyang gawin, pero may ginagawa siya. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo na huwag kayong mag-aral kasi si Lord naman pala, baka pagkuhaan ng grade, mataas yung grade ko, pwede pong gawin na, hindi ko muna gawin yung mga projects ko kasi, naman pala, nagbibiyaya naman pala si Lord, may favor naman pala si Lord. Because God sees your heart. God sees your heart. God sees your actions. No? Kaya mga kapatid, importante yung having Holy Spirit in life kasi naglalagay siya ng conviction po sa atin. Pero I believe God has a great plan for every one of us. Naniniwala po ako sa bawat isa pong kabataang naririto. Maganda ang future na naghihintay po sa atin. Ang sabi, pinagtagumpay, pasasaganain ng Panginoon ang buhay na nagtitiwala sa atin pong Panginoon. No? So, in this generation, lalo na sa mga youth, sa mga young people, kanina ang dami ko narinig ng mga story, sabi nga, may nagsabi pa nga na, alam niyo po, ang struggle po sa amin yung last. Minsan po, pati po yung mga usapan sa chat, minsan wala na lang akong magawa, yung mga usapan na hindi ka nais-nais, minsan. Kaya lang kung ikaw Christian, ikaw may pananampalataya ka sa Lord, how would you react on that? How would you respond on that? Makikisama ka pa ba? Makikilaho ka ba? No? So mga kapatid, ingatan natin yung ating holiness. Because holiness is loving God. If you really love God, then keep that holiness in you. If you really fear the Lord, then keep that holiness in you, mga kapatid. God sees you. Now, in the difficult situations, in the difficult moments, in hardship, sa mga hirap na dinadaanan po natin, even yung hirap sa pagtatapat po natin sa Panginoon, God sees that and He will bless that work. Pagpapalain po ng Lord yung ginagawa natin. Pagpapalain ng Lord yung katapatan po natin sa ating po mga buhay, sa ating Panginoon. Kaya pala, it's very important yung faith natin. It's very important yung light. Yung light, kasi Jesus is the light of the world. Ipinasa niyo po sa atin bilang kanyang church. And now, sinasabihan ka ng Lord ngayon, you are the light of the world. So it talks about your spiritual life. Your spiritual life, kailangan magliwanag. Mag-shine itong spiritual life po natin, mga kapatid.
So, your holiness will bring you closer and closer to God. Sino gusto maging close kay God? Alam niyo po, yung mga taong close kay Lord, sila yung mga tao na sinasabihan ni Lord ng mga sikreto niya. Yung mga secrets niya. Yung wisdom niya. Yung blessing niya. Yung favor niya. Yung power niya. So if you want to be close to Him, now, patuloy na po nating ingatan po itong holiness ng buhay po natin. Sabi ni John Bevere, the person who first fears God always obeys. Ang taong may takot sa Diyos, magpapasya siyang laging susunod sa Panginoon. Importante ba ang pagkakaroon ng takot sa ating pong Panginoong Diyos? Importante. Because the one who fears God always obey. So mga kapatid, as we surrender to Jesus as His living sacrifices, no, magre-reveal po siya sa atin ng Kanya pong sarili. And that holiness of God, isa po yan sa i-reveal po ng Lord sa atin. So holiness to God is purity. And the Bible says that blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. Blessed are those who are pure in heart, for they will see God. Ang makakakita lang po sa kabutihan at kagandahan ng Diyos ay yung mga tao na ang puso ay malinis. Blessed, kaya sila sinabing blessed, pinagpala sila, mapalad sila. So, alam ko po may struggle minsan na to stand faithful. Lalo na po sa mga nakakasama po natin. No? Minsan, mai-influensyahan tayo ng hindi maganda. No? Ini-influensyahan tayo ng mga hindi magandang pag-uugali. No, may struggle, may magkakaroon ng struggle sa atin kung paano ka magiging tapat sa mga pagkakataon po na ganyan. Pero mga kapatid, pagtapatan po natin. Why? Because there is a blessing in having a pure heart. Ano yung blessing? You will always see God. So, part of being holy is to continually consecrate your life to God. Nabanggit ko po kanina, live set apart for God. So, balikan ko po yung Matthew chapter 5, 14 to 16. The church as the torch carrier. Sabi po doon ulit, you are the light of the world. A city set on a hill that cannot be hidden. Let your light so shine before men that they may see good works and glorify your Father in heaven. Mga kapatid, bawat isa po sa atin, we must all be aware that we are torch carriers. Yung liwanag po, tayo po, yung liwanag ng Diyos, tayo po ang nagdadala po niyan. No? So, how we live our lives for Christ matters because the world needs the light of Jesus. Kung paano po tayo namumuhay bilang ilaw ng sanlibutan ito, bilang liwanag po sa mundong ito, mahalaga po ito. It matters to Jesus because the world sees Jesus the way we as a church lives. Itong liwanag po ng Diyos na ito sa atin. Okay po, so church, let's keep the fire or the flame burning. No? Paano natin mapag-aapoy? Paano mapapanatili ang liwanag sa atin pong puso, sa atin pong mga buhay? No? Yung atin pong personal relationship with God, yung worship life mo, pag-iigihan mo palalo. No? Yung worship life mo, yung every Sunday, punta ka ng church. No? Mag-worship ka sa Lord. No? Iba yung nagagawa pag nandito ka sa on-site. No, iba yung may paparamdam ng Diyos sa iyo pag nandito ka mismo sa on-site. Iba yung maranasan mo pag nandito ka na sumasamba ka sa Panginoon. So lalo mong palalalimin yung pagsamba mo sa Lord. Hindi ka a-absent sa worship. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang a-absent sa worship. Anong sagot sa inyo? Because that will keep the flame burning. No, parang yung liwanag, yung apoy na patuloy nag-aalab sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sa atin pong relationship sa ating Panginoong Diyos. Of course, having that flame, parang nire-represent yung passion. Passion sa atin pong Panginoong Diyos. Passion to become the light of this world. Yung ating prayer life, yung devotional life, mga kapatid, importante po ito. Sino nag-devotion every day? Very good. So, nabanggit ko kanina kung ano yung devotion, Yung devotion, it's reading the Word of God.
It's meditating, inaaral mo yung salita ng Diyos, no? Kinukuha mo ito sa iyong buhay and nagsisikap ka na mai-apply ito sa iyo pong buhay. Alam nyo, malalearn ang natin ang obedience sa patuloy nating pag-keep ng word ng ating pong Panginoong Diyos. It will teach us na maging faithful at maging tapat po tayo sa ating relationship sa ating pong Panginoon. So paano mapapanatili, no, na nagniningning yung apoy? Hindi namamatay o hindi lumalabo o hindi nagbabago. No, hindi mo lang basta ipanatili yung keeping the flame burning. No, hindi mo lang ipapanatili yan eh. No, pauunlarin mo pa. Mas lalong pag-aalabin mo pa. No, your passion for the Lord, your relationship with the Lord. So, God is a consuming fire that lights up our life. Pero mga kapatid, kailangan gawin po natin yung bahagi po natin. Ano po? Para makapagpatuloy, mag-remain yung atin pong burning passion sa atin pong Panginoong Diyos. So mga kapatid, meron tayong part. Ano yung part po natin? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verses 6 to 7. Fan into the flame the gift of God which is in you. So tayo po yung magfa-fan, no, ng flame nang nilagay po ng Diyos sa atin. No, yung light ng Diyos lalong magliwanag sa atin po mga buhay, mga kapatid. Yung passion natin sa Panginoon, mas lalo pang maging passionate tayo sa Panginoon. Ikaw po yung gagawa niyan. Yung patuloy mong pagsisikap, pagiging masigasig sa pananalangin sa Panginoon, yung pagdalo mo sa pagsamba sa Panginoon, lahat yung pananalangin po natin sa atin Diyos, lahat po ng yan, no? Yan po yung tutulong sa atin to fan that flame that God give sa bawat isa po sa atin. Sabi, it's a gift of God. So, passion for Jesus is your passion for His Word, for His kingdom, no, in His love and fellowship with the Holy Spirit. Sabi po sa Jeremiah 29 verse 9, His Word is in my heart like a fire shut up in my bones. Parang sinasabi po nito, yung salita ng Diyos sa atin pong mga puso, no, naka-inject, no, sa atin pong mga, sabi nga dito, shut up in my bones. No? Parang nakatusok sa atin pong mga buto. Na hindi mo lang hahayaan na manatili lang yan sa'yo. No? Kundi i-share mo rin sa iba. Ipapasa mo sa iba. No? So yung liwanag ng Panginoong Hesus na dinala po sa atin, hindi natin hahayaan na manatili lang po sa atin. Sabi kanina, dun sa una po nating verse, huwag mo nga hayaan na maitago lang ito, ipasa mo yan. Sabi mo sa katabi mo, ipasa mo ang liwanag ni Jesus. So, God does not want you to be stuck up. No? Ayaw ng Lord, ma-stuck up ka lang dyan. No? God wants you to like go out and then speak. No? Maganda po na dahil dinadala natin ang liwanag ng Panginoong Hesus, through us, meron pong natatouch ang Lord ng mga buhay. Through us, His church. May natatouch ang Panginoon ng mga buhay. May mga buhay na nagbabago because of us. So, sa mga kabataan dito, sa school, in your campus, no? You are the light. Liwanag ka dyan, ilaw ka dyan, nilagay ka ng Lord dyan. So magliwanag ka. No? Alam mo, magugulat ka, masasabi ng mga kaibigan mo, bakit ikaw parang ang gaan-gaan ng aura mo? Bakit parang ang ganda-ganda ng mo every day? Parang ang saya-saya lagi ng mukha mo. No, parang wala kang problema. May nakapagsabi na ba nun sa inyo? Di ba? Why? Because you carry the light of God in you. Nagiging light ang lahat. Kahit problematic ka, nagiging light pa rin ang lahat. Kahit maraming problema at pagsubok sa iyong buhay, para bang ang gaang dalhin. Because you carry the light of God in you. Jesus is the light. So, sa dami po na nangyayari ngayon, sa dami po din ng mga bagay na pwedeng maghiwalay po sa atin sa Panginoon, it's time for us to continue to stand for the Lord. It's time for us, mga kapatid, to continue to arise and shine for the light. And His light is with you. Alam niyo po, kaya tayo magiging light kasi may light of God that is guiding us. Merong liwanag ng Diyos na nag-guide po sa atin, na nagdadala po sa atin para patuloy tayong mag-persevere.
sa atin pong pananampalataya even when the time is hard. Sino dito hindi nagkakaroon ng pagsubok sa kanyang buhay? Meron ba? Nawala. Lahat tayo, meron tayong pagsubok na mga pinagdadaanan sa ating buhay. Meron tayong mga hirap na dinadaanan. Pero alam nyo, sa panahon na may mga hirap tayong dinadaanan, manatili tayo sa liwanag ng Diyos. Manatili tayo doon sa holiness. So He does not want you to hide. God gives you the courage to speak His word. Again, di ka nag-iisa. Being the light of the world, hindi yun madali. Pero again, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Holy Spirit. Kasama mo ang Lord sa'yo. No? So kapag ka meron kang classmate na problematic, may problema, nag-share sa'yo, no? Matutulungan mo siya. No? Pwede mo siyang ipag-pray. Pwede mo siyang share ng Word of God. Pwede mo siyang tulungan in any way na makakatulong ka sa kanya. No, di ba pag nakakapag-pray tayo, gumagaan yung ating pakiramdam. So, kahit ganun kasimple lang, no, meron kang class sa school, you can be the light. No, pag merong problema, makakatulong ka sa kanya. No, pwede mo siyang ipag-pray. Pwede mo siyang share ng Word of God. I-share mo yung love ng Lord na ibinigay niya rin sa iyo, na ipinaranas niya sa iyo, na ipinadama niya sa iyo. So, and importante rin po, kailangan din po rin bantayan yung ating mga puso, mga kapatid. Bantayan po natin yung puso natin para magtuloy-tuloy po itong nag-aapoy, nag-aalab para kay Jesus. So God desires for your heart to be filled with His love. Kasi, paano mo ipapakita yung liwanag ng Lord sa buhay mo? Now, by sharing the love of God to others. And God wants to fill your heart with His love. Gusto ng Diyos na maglagay ng pag-ibig dyan sa puso mo. Because when you have the love of God, pwede mo itong ma-share sa iba. Makapagliliwanag ka sa kanila. Na magiging ilaw ka sa kanila. So, kaya lang, paano mapupuno ng Diyos ng pag-ibig niya yung ating mga puso, mga kapatid? Paano niya po magagawa yan? It is through our surrender to Him. So lay down and surrender your life to God and receive that love of Jesus. Mahalaga po sa pagpaso ng legacy ng Panginoong Jesus that we carry the love of God. Kasi anong dadalhin natin kung wala yung pag-ibig ng Lord sa atin? Ano yung isi-share natin kung mismo tayo, we didn't experience that love of God. But because all of us, tayo pong lahat na naririto, naranasan po natin ang pag-ibig ng Diyos. So ngayon, may ibibigay po tayo sa iba. May isi-share po tayo sa iba. May papamahagi po tayo sa iba. Again, yung Word of God. Now, gusto ng Panginoong Diyos, maligtas po ang lahat ng mga tao. Pero yung pagliligtas po na yon, kailangan po nyo ng pag-ibig galing po sa Panginoon. So, tayo po as a church, bilang isang church, tayo po ay parang nasa isang race. Ano po, sabi doon sa Galatians chapter 5 verse 7, you were running on a good race. Who cut in you to keep you from obeying the truth. No? So, pwede pong may mga bagay na humadlang sa ating pagtakbo. No? As torch carriers. No, bilang tagapagdala ng liwanag ng atin pong Panginoong Diyos, may mga bagay na pwedeng humadlang po sa atin. No? Kaya po kailangan ingatan po natin yung ating buhay as we walk our lives in faith sa atin pong Panginoong Diyos. So as a torch carrier, you are on a race. No, para bang ganito, pag nawala yung apoy, pwede kang ma-disqualified. So run with the flame. No? Magpatuloy tayo na tumakbo with the flame, na maging intentional po tayo na anak ng Panginoong Diyos na willingly, intentionally, na gusto natin i-share talaga si Lord sa iba. Let's make it a goal na ma-share po natin ang Kanya pong gospel. Alam nyo, ang church, mas lalong magliliwanag ang church kung sama-sama po tayong lahat. Na ginagawa po natin intentionally, nag-reach out po tayo sa iba. Na? So kuya, hindi ko pa kaya mag-share ng gospel. Pero kaya mo mag-invite. Sino dito nag-invite kanina? Taas ang kamay. Yan. So, palakpakan naman natin yung mga nag-invite po natin.
Okay, alam nyo kapag ka nag-invite kayo, may buhay na pwedeng magbago. May buhay na maililigtas ang Panginoon. So, kaya nga mas maganda pag sama-sama. Kaya sabi, the church, the torch carriers. So maganda na yung pag-share ng gospel, hindi lang yung mga leaders, no? Pero nagiging culture na siya ng church. Now, I really appreciate po ngayon yung conquest na ginagawa po natin. Yung conquest, siguro nakikita niyo yung mga kuya niyo pumupunta sa mga schools, sa mga community niyo, nag-share sila ng Word of God po doon. No, nakakatuwa lang, no? Na-appreciate ko tong conquest po natin because sa ginagawa po natin ito, mas marami po tayong naaabot. At hindi isang grupo lang ang lumalabas. Pero tayo po, as a church, buong church, no, meron tayong ginagawa. Na yung iba sa inyo dito, nag-i-invite, nagdadala doon sa mga kuya at ate nila na nag-share ng gospel doon sa kanilang mga campus. No? And that's one way also to be the light to this world. No? Na patuloy magliwanag ka dito sa mundong ito. Isang bagay din po yan, no? Na nagpapakita na tayo po ay nagdadala ng liwanag ng ating pong Panginoong Diyos sa mundong ito. Sa mundong ito na pasama ng pasama, no? Kinakailangan po tayo mga torch carriers. No? At matitigil lang po itong pagsama na ito kung magiging intentional tayo na dalhin si Jesus sa mga tao. No? So, ang pag-asa lang talaga ng mundo si Jesus. Siya lang talaga yung hope of the world. Yung hope ng kaibigan mo si Lord lang. No, kung meron kang kaibigan, no, na maraming problema, no, maraming hirap na dinadaanan sa kanyang buhay, pwede natin sila i-invite sa church, sa Lord, para makakilala din siya sa Panginoon. No, bakit? Kasi yung world natin, it's like a dying world because of sin. Pero habang merong kasalanan, hindi naman tayo titigil, no, na dalhin ang liwanag ng Panginoong Diyos sa mga tao. No? So yung simple lang na ma-invite mo sila sa church, ang laki na pong tulong nun sa tao. No? At ini-invite mo sila because you love them. Dahil mahal mo sila. No? Because of the love of God that was deposited into you. Now sa 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 25. Sabi po dito, do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way to get the prize. So, sa isang paligsahan po, no, lahat ng mga kalahok, tumatakbo silang lahat. Pero iisa lang ang magkakamit ng gantimpala sa kanila. Kaya ang sabi po doon sa verse, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ang gantimpala. At sa verse 25, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Nakita niyo yung word na panghabang panahon, legacy. No? It talks about Jesus' legacy here on earth. Na tayo po bilang church, na tayo ang nagkikerry ng light ng Panginoong Hesus. At magtutuloy-tuloy po ito sa patuloy po natin na pagpapagamit po ng buhay po natin sa ating pong Panginoong Diyos. So hindi natin hahayaan, no, na yung liwanag ng Lord nasa buhay lang natin. No? Ipapasa din natin ito sa iba. Okay? So dito po sa church, meron tayong mga ginagawa, mga training like yung life class. Narinig nyo na ba yung life class? Sino dito currently nasa life class? Ayun, meron. Okay. So sa next year po, February, meron tayo uling life class. No? Sino dito mag-join sa life class next year? Ayun no, ang dami. Palamakan natin si Lord. Wow, nakaka-excite. Maraming gagawin si Lord. No? Alam nyo yung life class, panimulang pagsasanay lang yan para i-prepare ka ng Lord sa mas marami niyang gagawin sa buhay mo. And you got to be very excited because God will do amazing things in your life. Na sino dito excited magamit ng Lord yung buhay niya? Join the life class. Na join ka ng life class. Okay, so yung iba sa inyo dito, nag-iisip na ano ba yung life class na yun? Masaya yun. Alam niyo yung mga nag-invite sa inyo dito, kausapin niyo sila. Now, ano yung na-experience nila sa life class nila? Sobra. Now, hindi kayang ipaliwanag ng salita kasi. Kung pwede ko lang i-explain sa inyo lahat dito, di gagawin ko na. Kaya lang, no, words cannot express yung pwede po nating maranasan po doon. So, ang Lord, no, merong magandang plano para sa buhay po natin. And itong buhay po na ito, magamit po ito ng Panginoon patuloy, magliwanag.
Again, hindi po individual lang. Pero sama-sama po tayo sa church. No? Kaya maganda mga kapatid, no? Pwede bang magtulungan tayo sa faith? Pwede bang magtulungan tayo sa ating pananampalataya? Pwede ba patuloy na magpalaguan tayo sa faith ng bawat isa? Yung faith ng isa tutulong sa faith ko para lumago. Yung faith ko tutulong sa kanya para yung faith niya sa Lord lumago. So let's help each other. That's the church. No? So we are torch carriers, tagapagdala ng liwanag ng Panginoong Diyos. No? Merong nabanggit po si Lisa Bevere, sabi niya, the highest form of ministry is making disciples. Bakit niya nasabi? That the highest form of ministry is making disciples. Because making disciples honors the great commission of the Lord sa atin po mga buhay. Sa Matthew chapter 28, 18 to 20, binanggit po doon that we've been given the authority. Now, we've been given the authority ng Lord, no, para magdala po ng tao sa Kanya. Para dalhin po yung ibang mga tao sa Kanya. Lalo na po yung mga helpless. No? Alam niyo, nung nakita ni Jesus, yung mga tao na harassed and helpless, He had compassion on them. Awang-awa si Jesus. No? Ang dami po ng mga taong kawa-awa sa ngayon. Na meron ba kayong classmate na mukhang kawa-awa? No, parang kawa-awa, no? Kailangan niya si Jesus. Na ikaw, kailangan mo ba si Jesus? Na lahat tayo, kailangan po natin na ating pong Panginoong Yesus. So dalhin natin si Jesus sa mga tao po na ito. Okay? So, sa Psalm 78, okay. Sa Psalm chapter 78 verses 4 to 6, sabi dito, we will not hide them from their children, and we will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders that He has done. No? Yung tinanggap mo sa iyong buhay, si Jesus bilang yung liwanag, huwag mong itago yan sa'yo. At huwag ka rin magtago. No? Sabihin mo sa iba yung pag-ibig ng Diyos na naranasan at na ipinaranas niya para sa iyo. So, intentionally, hahanap ka ng pwede mong pagbasahan ng light ng Lord Jesus. Again, Jesus is the source of light. And then now, nagkaroon ng instruction ng Lord sa atin. Now, meron siyang salita na sinabi sa, now you are the light of the world. A city on a hill that cannot be hidden. Hindi ka dapat magtatago. So, ano yung sasabihin natin sa kanila? Yung lahat ng mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. Lahat ng kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung paano tayo niligtas ng Panginoong Hesus, ibabahagi din po natin sa kanila. So, intentionally as a church, hahanap tayo nang pwede po nating pagbasahan ng light po na ito ng Panginoong Diyos. Alam nyo, pag naipasa mo yung light na ito, magkakaroon ng liwanag sa buhay ng iba. Makikita po nila may pag-asa sa atin pong Panginoong Diyos. So okay. Pwede ba nating sindihan ito? So ito yung torch. Magkikerry siya ng apoy. Mamaya magkakaroon siya ng apoy na magdadala ng liwanag. Okay. This torch represents the Lord Jesus. He is the source of light. And He is the light of the world. And Him, being my light, I will choose to follow Him because He is my Lord. Siya yung liwanag ng aking buhay. So ako din, intentionally, hahanap ako ng pwede kong pagpasahan ng liwanag ng Diyos sa aking buhay. Ano yung ipapasa ko? Yung love ng Lord na nasa akin. So, asan yung isa? Ayun. Pwedeng kapatid pakuha ng isa. Pwedeng patanggal sa ano. Yan. Okay na yan. Thank you. Ayan. So ngayon, because I follow the Lord Jesus, kukuha ko ng light sa Kanya. Okay? At intentionally, hahanap ako ng tao na pwede kong pagpasahan ito. Kapatid, yung candle ba nandyan? Okay. Ayun, okay. So, intentional.
Hahanap ako ng pwede kong pagpasahan ng liwanag na ito ng Panginoong Diyos. Hahanap ako ng pwede kong dalhan ng pag-ibig ng Diyos. Pwede kong tawagin si Ronel. Ronel, nandito ka na. Ayun, Ronel, pwede kong pumunta ka sa stage. Bilang ako follower ni Jesus, I will not let this light hide. Dito ka, kuya. Sa akin pong buhay. Kundi intentionally, hahanap ako ng taong pwedeng pagbasahan ko ng liwanag po na ito. Kuya, pwedeng pakuha ng isang candle. Thank you. Si Ronel po is one of my disciples. Papasa ko ang liwanag sa kanya, ang light. Now, maging ilaw din siya. Si Ronel hindi siya titigil. Hindi niya itatago yung liwanag na yan. Hahanap siya ng pwedeng magtuloy ng light na ito na nagmula sa atin pong Panginoong Hesus. Ipinasa sa akin patungo sa Kanya. Intentionally, hahanap siya. Kung kanino niya pwedeng i-share ang love ng Panginoong Hesus. Pwede kong tawagin si Patrick. Patrick, are you here? Meron pa. Okay. Okay. So, sige. Okay. So, nagpapatuloy pa rin siyang nagliliwanag. Hindi siya namamatay. Hawak-hawak ko ito, pagsisikapan ko na manatiling buhay ito. Kasi sa isang paligsahan, pwedeng may makahadlang sa akin, pwedeng may magpalabo niyan, pwedeng may pumatay niyan, while I'm walking my journey in my relationship with the Lord. But I will keep on handling it in my hands. Yung liwanag ng Diyos sa aking buhay, itutuloy-tuloy po. Okay. So, si Ronel, hanap siya ng tao, and then, pasa ko na lang to sa'yo. Okay? And then si Patrick, hahanap siya. Intentional siya. Hahanap siya ng tao na pwede niyang pagpasahan ng light na meron sa kanya. Si Carl. Carl, are you here? So si Patrick po, disciple po siya ni Ronel. And si Carl, disciple din po siya ni Carl. Kunin ko muna to, ha. May liwanag na po. No? Okay. So si Carl, iingatan niya rin yan sa kanyang sarili. No? Pero hindi niya itatago yung liwanag ng Diyos sa buhay niya. Itutuloy niya, ipapasa niya ito. Ibabahagi niya yung pag-ibig ng Lord sa kanyang buhay. Hindi pwedeng manatili lang yun sa kanya. Hindi pwedeng siya lang ang maligtas. Kaya hahanap siya. No? Hahanap siya ng pwede pa niyang pagpasahan ng liwanag po na ito. Intentionally gagawin niya na maipasa ang liwanag ng Diyos sa buhay niya. At mga kapatid, magtutuloy-tuloy ito. No? Kaya meron ka bang tuturuan dito? Okay lang. Okay? Okay. So, hindi siya titigil, itutuloy-tuloy niya, ipasa ang liwanag po ng Panginoon sa kanya pong buhay. So mga kapatid, sa atin na sa church, there is a call. Merong tawag ang Diyos po sa bawat isa po sa atin. Huwag lang manatili sa iyo ang liwanag ng Diyos. Intentionally, ipasa po natin sa iba. I-share po natin ang Lord. I-share po natin ang pag-ibig ni Jesus sa mga tao. Ang legacy ng Panginoong Jesus, magtutuloy-tuloy lang siya. Kung patuloy po tayo nagbabahagi, kung patuloy po nating ipinapasa, i-share ang liwanag ng Lord sa ating pong mga buhay. Again, bawat isa po sa atin, we are planted with the love of God. Yung pag-ibig ng Diyos, magkakaroon ka lang yan just by a simple surrender of your life to God. Just by a simple surrender of your heart to God. Since the church is the torch carrier, tinawag tayo ng Diyos maging liwanag sa mundong ito, mga kapatid. Let's keep on passing that light of God to the people. Di ba, palakpakan po natin ang Lord. Thank you, Kuya. So every believer is called to run with purpose, discipline, and endurance. No? Hindi lang para sa lifetime niya, pero may maipapasa siya. No?
Either sa kanyang mga disciple, no, kasi po tayo, ang nais ng Lord talaga, bawat isa po sa atin, maging kanyang disciple. Maging kanya pong alagad. Magamit niya po yung ating buhay para makapagpasa po sa next generation. Alam nyo, I can see hope sa mga kabataan po sa akin. Nakakakita ako ng pag-asa because I can see God is doing something in this generation. I can see that God is doing something in our nation. I can see may mga ginagawa ang Diyos sa mga campus, na sa mga conquest po natin, nakikita natin, nawi-witness po natin how people are turning back to the Lord. No, nagkakaroon din sila ng pagnanais na makarinig po ng gospel. And mga kapatid, magtuloy-tuloy lang tayo. Let's keep inviting our friends to the Lord. No, let's keep them inviting, makarating sila dito. No? Para magkaroon din sila ng light ng ating pong Panginoon Diyos. Magtutuloy-tuloy po ito. No, to the next, and to the next, and to the next, and to the next generations. Sa 2 Timothy 4 verse 7, sabi po doon, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Sino dito magpapatuloy, itutuloy hanggang dulo ang pananampalataya niya sa Panginoon? Mga kapatid, let this be our declaration. I will fight the good fight of my faith. I will finish the race. And I will keep this faith up to the end. No? Yung pananampalataya mo sa Lord, no? Paaalabin mo yan. Hindi mo hahayaan na maliit lang yung pananampalataya mo. No, may nag-pray sa Bible, Lord, increase my faith. It's because it's possible na mag-increase ang faith. It's possible na lumaki yung pananampalataya natin, mga kapatid. So in this time, as we live our lives to the Lord, let's pray and desire in our hearts, mag-increase ang ating mga pananampalataya sa Panginoon. Siguro ngayon, yung iba dito, you're just the first time here. No, it's not an accident that you are here. God has a plan for you. God has a plan for your life. God has a good plan for your life. No? God wants to bless you. And God wants to use your life. So mga kapatid, no? Hanggang dulo, pwede ba yon? Ilaban mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Ilaban mo hanggang dulo. Maging liwanag ka ng mundong ito. Bakit ka nagpapatuloy maging liwanag sa mundong ito? Again, because you have that relationship with God. Meron kang relationship sa Panginoong Jesus. And that He becomes the source of light. So, in application, mga kapatid, let's not be weary. Let's not give up on praying for people, on praying for our friends, on praying for our families. Let's not give up on praying for them. Because light will come into their lives. Darating ang liwanag sa kanilang buhay if we do not give up. If we keep our faith in God, kung magpapatuloy yung ating pong pananampalataya, ilalaban po natin ito, ilalaban din po natin sila. Mga kapatid, let's keep praying for them. Let's keep praying for our friends, for our classmates, for our families. Kung paano din gusto ng Lord na ma-save ka. Kung paano rin gusto ng Lord na makasama ka niya sa langit, ganun din yung mga tao na yon, gusto rin ng Panginoon. Makasama rin niya sa langit. But that won't happen kung wala kang gagawin. But that won't happen if you will hide that light of the Lord in your life. Hindi mapangyayari yun kung itatago mo yung liwanag na nasa sayo. So let your light shine, mga kapatid. Let your light shine. That people may see the good works in you. Ba't ka makapagpapakita ng mga mabubuting gawa sa mga tao? It's because God has done great things in us. Maraming mabubuti bagay ang ginawa ng Diyos sa atin. And what was the greatest thing the Lord has done for our lives? When He died on the cross. And when He gave up His life for you. Hindi madali yon. Mahirap din yon. Pero dahil nasa isip ka ng Diyos, ginawa niya yon para sa'yo. It's because He loves you. Naniniwala ba kayo, mahal kayo ng Lord? Mahal na mahal tayo ng Panginoong Diyos. The reason why you are here is because God loves you. God loves you so much. And you know, maganda po, i-share natin yung love ng Lord sa iba. Hindi lang manatili sa atin. So, it's like 1.5 months. Magtatapos na yung taong 2025. No?
hindi ko alam kung dumarating kayo sa time na napag-iisip-isip kayo, Lord, 1.5 months na lang, no? Ano pa ba yung pwede kong gawin para sa'yo, Lord? No, bago man lang matapos tong taon na to, ano pa yung pwede kong magawa para sa'yo? Kapatid, may magagawa ka pa para sa Panginoon. It's never late. Na it's not too late for you to do something for the Lord. Continue, be His light to the world. Pwede ba yan? So sa ating po mga school, sa ating mga kaibigan, sa ating mga classmates in your communities, sa mga workplaces po natin, let's continue to be the light of the Lord. Light of the world. Alam niyo po, ang church is like, kagaya po ng pinakita ko po sa inyo kanina, church is like a relay of torch bearers that each believer running their part on the gospel race. He wants to shine the light of Christ. At pinapasa niya po ito patuloy through discipleship. Now, the only time, no? Okay, so, magagawa po ng Diyos na magtuloy-tuloy po ang pagpasa na ito through discipleship. So, kung wala ka pang cell group sa ngayon, I am encouraging you, no? Ano ba yung cell group? No? May kuya ate na nagtuturo po sa atin, nag-i-encourage po sa atin. No? It's like a family where we feel like we are belong. So, if you want, no, to know more of God's plan for your life, no, I really encourage you, join the cell group now. God can do great things in your life. So mga kapatid, nais ng Panginoong Diyos, nagtuloy-tuloy ang liwanag po na ito. So ang legacy ng Panginoong Yesus, magtutuloy-tuloy lang po ito kung intentionally ma-activate po sa atin tayo bilang liwanag at ilaw ng sanlibutan pong ito. John chapter 1 verse 5, the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. The light will always shine in the darkness. At walang gawa ng mundong ito, walang anumang bagay na masama sa mundong ito na kahit kailan magtatagumpay, no? Para ma-overcome yung light na ito because our light is our God. Amen? Ang liwanag po ng ating buhay, ang ating pong Panginoong Diyos. So this time, pwede pa tayong tumayo lahat? Can we all stand? No, can we come to our God through prayer? Pwede ba tayong yumuko lahat? Pwede ba tayong ipikit yung ating pong mga mata? As we pray this afternoon, ilapit po natin yung ating buhay sa ating pong Panginoon. Una, yung ating pong, let's pray na yung makapagtuloy-tuloy po tayo doon sa ating pagsunod sa ating pong Panginoong Yesus. At sa atin pong pagsunod, patuloy, ang buhay po na ito ay maging liwanag niya sa mundo pong ito. Can we all pray to our God? Purihin ka po, Panginoon. Salamat po. Kayo ang ilaw ng amin pong mga buhay. Jesus, you are the light of the world. And now, O Lord, na nakatagpo ka po namin, salamat po, Panginoon, na napagtiwalaan mo po kami, O Diyos. Tinawag mo rin po kami, Ama, na light of this world. Lord, ayaw naming itago itong liwanag na ito bilang ilaw ng sanlibutan ito, Panginoong Diyos. Pero nais po namin na magamit mo po, Panginoon, yung buhay po namin na maging liwanag para sa iba. Kung paano ikaw ang nagliliwanag sa amin pong mga buhay, ganon din po ang buhay na ito magliwanag po sa iba. Lord, hope will arise when we continue to become the light of this world. You want everyone, Lord, to experience your salvation. You want everyone, Lord, to experience your love. You want, Lord, to experience po yung pagliligtas po ninyo, Panginoon, para sa bawat isa. At nais mo po na magtutuloy-tuloy po ito, Panginoon.
up to the next generations, Lord. Kaya bawat isa po sa amin narito po as a church, continue to use us, Lord. Continue that you may shine your light, Lord, sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Lord, pagpalain mo po yung bawat isa. May you give us the grace, Lord, that in our campus, community, workplaces, Lord, we will be the light, Lord, doon po sa mga lugar po na yon, Panginoon. Lord, naniniwala po kami that you have a purpose and plan para sa bawat isa po sa amin. You want us to be that light, Lord, na patuloy ipapasa, Panginoon, ang liwanag po ninyo sa mga tao. Ama, salamat po. Purihin ka po sa hapon pong ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin, Lord. You see these hands raising, Lord. Can we all raise our hands to the Lord? Lord, you see the hands raised, Lord, to you. Gamitin mo po ang mga kamay po na ito. Gamitin mo po ang mga buhay po na ito. Maging liwanag po sa mundong ito, Panginoon. The world needs us, just as how this world needs you, Jesus. Lord, kailangan po kami ng mundong ito. Kaya Lord, gamitin mo po yung buhay po namin. Gamitin mo po ang buhay namin para mas lalong magliwanag ka sa mga tao. Marami pong salamat. Purihin ka po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Now, let's keep on standing. Pwede ba tayong patuloy na let's remain and worship